Okay mga boss, malapit na po itong matapos. So pakita ko lang po ito, ginawa ko, naka-soldered po siya. At naka-nylon cable, 3S 2 parallel or 3 series 2 parallel siya. So ito yung BMS, nasa 40 amperes. Tapos ito yung mga battery na to ay 21700 na battery cells. At mga model number yun tapos ito yung mga 5,500 milliamperes. So estimated ko mga 10,000 milliamperes. So estimated lang po yun. So pakunat-kunat tong battery na to, matibay o matagalan. So ngayon po ito nga pala layer 2. So ito yung positive nasa dulo. Tapos ito negative. At meron pala dito fuse na 2 amperes. So nakabalot na siya ng stick glue. So nilipat ko nga pala yung internal antenna. Ayan po yung antenna number 2 at antenna number 3. So kinayas ko kanyang pinaka-default na casing niya ng built-in antenna. So para mapagkasya ng battery, no. So antenna number 2 tapos antenna number 3. Yan. Tapos ito nga pala yung antenna number 4. Tapos yung antenna number 9 at antenna number 6. Ayan, nilipat ko siya dyan. So okay, bali 4 ports yung gagawin ko. So ito nga pala yung kanyang switch. So pinalit ko para sa ganun magkasya talaga yung sa loob ng batteries. So medyo mahirap pagka-assemble dito, papasok dito sa casing na to. Kaya okay, i-assemble ko na po ito. So di ko may papakita yung video kung paano ko i-assemble to. So kasi medyo mahirap talaga ipasok to. So tansyahan ko lang to kung paano ko pasukin to. So okay, to be continue po tayo. So next video yung finished product. Pahabol nga pala, meron pala ako tinanggal na itong 4 na metal yata dito, no, yung mismong reflector ng antenna. So kinayas ko na rin itong pagitan na to. So tinanggal ko yung paglalagyan ng screw. So ayan, no. So para bang kinayas ko ng drill. So okay, no. Ayan, silipin nyo na po ginawa ko. So ito nga pala yung reflector ng antenna, no. So okay, to be continue po tayo. So i-assemble ko na po ito. Okay, medyo naipasok ko na siya at okay, may nakalimutan ipakita sa inyo. Ito nga pala ay tinanggal ko yung mismong yung mismong tungkulitin na to, kaya binali ko tapos sinoldered ko na lang talaga dito tuluyan. Kasi medyo mahirap mag-bend dito, no? So bali tatlo siya, no? Sa tatlo yung nakasolder. Pati dito. So okay, konting test na lahat na matetesting ko na po ito. So i-assemble ko na talaga ng tuluyan. Okay mga bossing, finish na po itong H155-3A2. So ito, naka-built-in battery na po siya at ito ko pala yung battery checker ko. So 99%, 12.3 volts. Tapos ulitin ko nga pala yung battery ginagamit ko ay parang nagkamali ako kasi sinabi ko kanina yung battery na model ay 21700, tapos yung capacity niya bawat cells ay 5,500 milliamperes, 3S 2P or 3 series 2 parallel. So estimated bali total capacity nito ay
estimated lang to, siguro mga 10,000 milliamperes, tapos or even 11,000 milliamperes. So ito po siya. So ito pwede siyang mag-charge dito, tapos magdi-discharge siya ng battery. So halimbawa, ito nga pala yung aking battery charger. So kulay green siya, no? Di pa siya nakasaksak eh. So saksak natin siya. So nag-charge. So ayan. Red. So kapag green siya, ibig sabihin ay full charge. So ito nga pala yung 12.6 volts, tapos mga 2 or 3 amperes yata. So okay, good working condition at ite-testing ko to kung ilang oras ko ito testing hanggang malobat. So okay, testing mode na ako.